Amen, amen. All right, shall we all stand, please? And let us turn our Bibles in the book of Psalm 119. Psalm 119. Starting tonight, I'm going to, or every Wednesday, I'm going to talk to you about the using or putting ourselves in the very nature of God. Now, I'll let you understand that pagka pinag-aralan na po natin itong mabuti. Paano natin ilalagay yung sarili natin sa very nature of God? You see, ang sabi ng Biblia, if any man be in Christ, according to Paul, sa mga kanyang sulat sa mga taga-Korinto, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So that's the very nature. Which one is the nature of God in that passage? The new one, not the old one. See, kapatid, katulad sinabi ko po sa inyo, ay mahalaga na maunawaan natin ang Biblia. Kaya kita nyo, tinuturo ko sa inyo kung paano nyo talaga uunawain ang salita ng Diyos. Okay? Now, in the book of Psalm 119, may familiar passage po dyan sa verse number 89. Pero titignan po natin dyan yung verse number 90. Alright? Pero we will start from verse number 89. Are you with me na? Alright. Now, here's what the Bible says. Forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Okay? You have to understand that the Word of God is already settled in heaven. So whatever, kapatid, ang ibig sabihin, hindi po ang ibig sabihin noon ay literally, etong Bibliang ito ay tapos na sa Biblia, sa langit. Alright? In other words, whatever is here, brethren, is already approved in heaven. So remember what is in here. Ano ang nandito mga kapatid? Alright? Nandito, nakalagay sa 66 books are the past, present, and future things of God. Okay? Now, it's so important na maunawaan po natin yan. Lahat po yan ay aprobado na ng Diyos. Lahat po yan sinasabing totoo na nangyari. Kung may nangyari sa past, pinatutunayan yan na yan ay totoo. Okay? Totoong nangyari yan. Kahit na ginawa ho yan ng kaaway ng Diyos, tinestify yan, inapprove yan dyan, na totoong nangyari yan. Okay? So wag nating isipin na pag sinabing ito ay Word of God, ito lahat ay nanggaling sa bibig ng Diyos. Alright? So wag nating sabihin yan na ganyan. Kung may nagtuturo sa Bible school natin na ganyan yan, mali yan. Okay? Hindi dapat ganon. Hindi yan binulong sa mga writer na itong isulat mo. Alright? Okay, you have to understand. So it's already settled in heaven. Okay? Now, whether it is against God or for God, okay? Lahat siyan itinila dyan at pinahintulutang isulat dyan at malaman natin. Para lalo pa nating makilala ang Diyos. Tandaan po natin na ang Biblia is the written, it is allowed to be written, is the written evidences and revealed evidences to know God. It's a revelation. Para ano man yan. Kaya nga makikita niyo mga kapatid, maging ang kaaway, ang hindi nila alam ay lalo pa nilang pinapakilala ang Diyos.
Because at the end, hindi naman sila ang nananalo. Eto, katatapos lamang ho ng ating pinag-uusapan patungkol sa cross, patungkol sa resurrection ng Panginoong Kristo. So akala ng kalaban, nanalo na sila. Pero at the end, on the third day, as promised, di ba? Anong nangyari? Panginoon pa rin ang nagtagumpay. Alright, here's the thing here. Maunawaan niyo kung bakit. So it's already settled in heaven. Understand carefully. Alright? Verse number 90. Thy faithfulness is unto all what? Generation. Thou hast established the earth, and it abideth. Okay? So you see here that the faithfulness of God, no? Nakita nyo, ay nakakonek doon sa kanyang salita. Alright? So, it's so important na maunawaan natin ang salita ng Diyos para makilala natin at matutunan natin ang katapatan ng Diyos. Alright? It's already settled. The Word of God is already settled in heaven. Alright? Now, ngayon nasa atin ang salita ng Diyos at ngayong nasa atin ang salita ng Diyos, mga kapatid, makikita po natin, no, makikita po natin na ang salita ng Diyos ang magpapahayag ng katapatan ng Diyos. Alright? Mamaya, yan po ang gusto kong i-expound sa inyo sapagkat gusto kong makilala nyo ng lubusan ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Ang ating pag-uusapan ngayon ay nakafocus doon sa lagi ko pong binabanggit sa inyo pag nagpapadala ako ng message sa inyo. Ano yon? Great is the omnipotent, omniscient, omnipresent God that we are serving. See? So, kaya mauunawaan natin ang mabuti yan. Dapat, akala natin, some of you are already tired, reading that. Pag pinapadala ko sa inyo yan, pero hindi nyo alam kung anong nasa isip ko. Na kaya ko kayo laging binobombard ng ganyan. I want you to know God more. Okay? Tayo po sa daling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat na mayroon kaming pagkakataon na maunawaan po namin at matutunan namin na kayo po ay dakila. Dakila po kayo na pinapakilala niyo po ang inyong sarili. Hindi po namin malalaman ang inyong kadakilaan kung hindi po niyo ipapakilala ang inyong sarili. Salamat na may paraan kayo kung paano ipakilala ang inyong sarili. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito sa puso ng inyong mga anak. Pagpalain niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po ng pangunawa, Panginoon. Huwag niyong paintulutan na anumang nandiyan sa isipan nila ay maging hadlang sa pangunawa po nila. Inyo pong siya sa atin ang aming puso't isipan, O Diyos, at anumang pong kasalanan niyo pong matagpuan. Patawarin niyo po kami at linisin niyo po kami sa lahat ng aming karumihan. Anumang pagkakasala po namin sa isip, sa salita at sa gawa, patawarin niyo po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Now, dapat maunawaan po natin kung una sa lahat kung anong ibig sabihin pag pinag-uusapan po natin ang faithfulness ng Diyos ay wag po nating pag-usapan ang faithfulness ng asawa sa kanyang asawa. Because that is not what I am referring for or referring to. So, mauunawaan po natin ngayon ang totoong pagkatapatan ng Diyos, faithfulness of God. You see, now listen to me now. Kaya minsan mga kapatid, wala tayong maraming mga tao, kung wala man dito sa ating loob, no? Maraming mga tao na wala silang kaamor-amor, wala silang desire sa gawain ng Panginoon, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa mga bagay na patungkol sa Diyos, sa mga activities ng Diyos, sa lahat ng mga gawain patungkol sa Diyos. Kaya wala ho silang excitement doon sa bagay na yon. It's because yun po'y kakulangan sa pagkakilala po sa Diyos.
Now, let me ask you a question. Saan natin inilalagay ang sarili natin when it comes to our relationship with God? You see, now, pagka meron kang relasyon sa magulang mo, do you put your trust doon sa magulang mo? Kapag meron kang asawa, do you put yourself doon sa kamay ng iyong asawa? I'm talking about like, kapag ang isang tao nagsabing I love you, can you put yourself into that love? Nakukuha niyo mga kapatid, nasundan niyo? Pag sinabi ng isang tao, okay, mahal kita, meron ka bang katapangan or lakas ng loob na ilalagay mo ang sarili mo doon sa sinasabi niyang mahal kita? When it comes to parents, okay, ikaw ay isang anak, may ilalagay mo ba ang sarili mo sa kapangyarihan ng iyong mga magulang? Are you getting the point? Come on, talk to me if you can. You see, kasi maraming beses mga kapatid, na ang mga bagay na ito ay dapat nating maunawaan. Pero most of the time ay hindi po natin naunawaan. Kaya nga po, wala ho tayong idea na maging sa buhay Kristiyano ay hindi ho natin may apply yung mga bagay na ito. For example, tayo ngayon ay nasa Diyos. Okay, sinasabi natin na tayo ay Kristiyano, tayo anak ng Diyos. Pero nilalagay ba talaga natin yung sarili natin sa kapangyarihan ng Diyos? In other words, tayo po ba talaga ay kampante? Excuse me. Kampante po ba tayo na nilalagay natin ang sarili natin sa kapangyarihan ng Diyos? You see, so you have to understand yung salitang faithfulness. Listen now. We are not faithful to God, but God is faithful to us. But we have to understand what it means for God to be faithful. Ano ang ibig sabihin ng pagiging faithful ng Diyos? Okay? Let me give you what the Bible says about it. Okay? Now, faithfulness of God means God always do what is right. God will always do what is right, and God is always doing what is right. Okay? God is always doing the right thing in everything, in all things. Okay? Now, wag po natin yang kakalimutan, mga kapatid. God is always doing the right thing. Everything and about things. You see, lahat ng bagay, laging ang Diyos gumagawa ng tama. All right? That is God's faithfulness. Okay? Ngayon, napakahalaga na maunawaan po natin ito kasi in every situation, makikita po natin, even in every single situation, makikita mo yung katapatan ng Diyos. Makikita mo na ang Diyos ay pinufulfill niya ang kanyang promises. Okay? Maraming isipin mo yung katapatan. Mag-isip ka sa tao kung ano ang inaasahan mong katapatan sa tao. And then, ibalik mo yan sa Diyos, makikita mo, wala sa katiting ng iniisip mo na patungkol sa katapatan ng tao na makikita mo ngayon, may iisip mo sa Diyos na hindi kayang ibigay ng Diyos. Okay? Lahat po yan. Ang ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ang Diyos ay kailanman hindi niya makakalimutan ang pangako at lahat ng pangako niya may kakayanan siya na gawin at tuparin. Alright? Kaya nga po, napakahalaga rito sa sinabi natin, sa binasa natin kanina, na ang sabi ng Biblia, sabi ni David dito mga kapatid, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Alright? So in other words, doon pa lamang, kaya makikita nyo, kaya importante na isipin nyo mga kapatid, yung sinabi ko kanina,
What is in the Bible? Past, present, and future. So imagine, the past is already settled. The present is already settled. At maging yung sa future ay settled na. So do you understand? It is because it is God who approved it. Now, kaya sa pagkakataong ito, bago niyo maunawaan ang lahat, you have to consider the 5 attributes or the very nature of God na involved dito para mapatunayan natin at maging maliwanag at very convincing. Makumbinsi po tayo na talagang ang na patungkol sa katapatan ng Diyos, na ang Diyos ay talagang matapat. Alright? Now, 5 bagay na patungkol sa nature ng Diyos na dapat nating maunawaan. Alright? Na involved dito sa katapatan ng Diyos. God cannot be faithful without this. Okay? And siyempre mo din, hindi ko naman sinasabi na hindi po pwede magkaroon ng ganito ang Diyos. No, He is God. Tandaan po natin, He is God. Alright? Now, siguradong ito ang dapat nating makita. Kaya ko sinasabi lamang yung mga ganyang words, mga kapatid, para maintindihan natin at makilala natin ng mabuti ang Diyos. Alright? Now, alam nyo ba, mga kapatid, ang unang-unang nature ng Diyos, that God is an omniscient God. Now, hindi mo omniscient. Alam nyo, sa Amerika, may nagpo-pronounce yan na omniscient. Okay? Omni. Pero dapat yung maunawaan, mga kapatid, yung salitang omni, ang ibig sabihin po niyan ay all. So every time na maririnig niyo po yung salitang omni, ang ibig sabihin po niyan ay all. Okay? Kaya makikita nyo, pagka sinabing omniscient, alright? Omniscient. Na ang ibig sabihin po niyan is all-knowing. All-knowing. In other words, hindi lamang sa alam niya ang lahat, kundi walang lingid sa Kanya. Walang hindi na nalalaman ng Diyos. Walang hindi alam ang Diyos. So in other words, God knows the past, the present, and the future. Okay? Kaya nga po, mga kapatid, God is faithful and you can trust and put yourself in the faithfulness and you can rely on the faithfulness of God because God is an omniscient God. God cannot be faithful, kapatid, without being omniscient. All right? Did you get that? Hindi ang Diyos pwedeng maging faithful kung hindi niya alam ang past, hindi niya alam ang present, at hindi niya alam ang future. Alright? So, kaya nga po, napakaganda na pwede tayo mag-rely sa Diyos sapagkat ang Diyos, alam niya ang ating past, alam niya ang ating present, at alam niya ang ating future. You see? So, alam niya, mga kapatid. Sabi ko nga, iniisip pa lamang natin Iniisip pa lamang natin. Kung gusto nyo malaman yan, you study or you read when you get home. The book of Psalm 139. The whole chapter, kahit hanggang 18 lang, mauunawaan nyo na yung pagiging omniscient ng Diyos. Na alam niya ang lahat, nasa sinapupunan pa lamang tayo, alam niya na, mga kapatid. Alam niya, pinu-form. Tandaan po natin na nag-form sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? So nauunawaan niyo, mga kapatid, God is faithful. And you can rely on His faithfulness. You can give yourself sa Kanyang katapatan, mga kapatid. At maasahan mo ang Kanyang katapatan sapagkat siya ay isang Diyos na alam niya yung past, alam niya yung present, at alam niya yung future. Imagine that. So, in other words, hindi siya walang pwedeng makagulat sa Kanya na bago ito. Walang pwedeng magsabing, hindi ko alam ito Alam ng Diyos yan. Alam ng Diyos yung nakaraan, alam ng Diyos ang pangkasalukuyang nangyayari,
at alam din ng Diyos ang mangyayari. So you can rely on God's faithfulness. Did you get that? So sana maunawaan niyo po mabuti yan mga kapatid, no? Diyan pa lamang po tayo. Pinag-aaralan niyo yan sa Bible School, kayo mga estudyante. No? At hindi lamang first time niyo na narinig to. Alright? So imagine, yung faithfulness ng Diyos ay founded on His very nature. Being an omniscient God, walang nagbigay ng kapangyarihan ang Diyos. Wala siyang binuksan na bote at may lumabas na malaking usok at doon niya nakuha ang kanyang pagiging omniscient. No. That is the very nature of God. Alright, did you get that? Pagka sinabi kong very nature? Siya talaga yun. Hindi yan idinagdag sa kanya, hindi yan igrenant sa kanya, hindi yan ibinigay sa kanya, walang makapangyarihan na, okay, ikaw ngayon ay omniscient ka na. No. Simula na naging Diyos, ang Diyos ay talagang omniscient. In fact, walang pasimula ang Diyos, sapagkat ang Diyos ang pasimula. Kaya pag nagtanong, saan nanggaling ang Diyos? Wala. Bakit? Ang Diyos ang pasimula. Alright, sa pasimula pa lamang, ano ang Diyos? Omniscient. Sa kanyang very nature, kapatid, okay, siya ay talagang omniscient na. Okay? Alright, so it's so important para tayo ay masabi natin, I can rely on God's faithfulness. Why? Because the faithfulness of God is founded on His very nature. Did you get that? All right. The second one is about the omnipotent God. God is omnipotent. All right? Ano po yan? Anong ibig sabihin ng omni? All. All right? Anong ibig sabihin ng omni? All. Okay. Come on. Ano nyo? Set up straight, bata. Set up straight. You. Okay? Makakatulog ka niyan. Alright. Now, so, all. So, yung omniscient, ang ibig sabihin is all, come on, all-knowing. Now, yung omnipotent, ang ibig sabihin noon, mga kapatid, is all-power. He is an all-powerful God. Listen, the reason why you can rely on His faithfulness, it's because He is an all-powerful God. An all-powerful God. Ay, ibig sabihin, kapatid, you can rely on His words. Na ano? Na sabi niya, He is everything. God, faithfulness means God will always do what is right. He will never do what is not right. Okay? Everything that God does is right. Did you get that? Lahat ng ginagawa ng Diyos, mga kapatid, ay tama. Walang ginawa ang Diyos na hindi tama. Walang ginawa ang Diyos na i-develop pa natin. Walang ginawa ang Diyos na aayusin pa natin or aayusin uli ng Diyos. No way. Wala hong ganyan. Okay? Bakit? Lahat ng ginagawa ng Diyos ay tama. Now, if you want a powerful verses for that, you go back to the book of Genesis chapter 1. Okay? I hope you're not ignorant about it. See? God created the what? Verse number 1. Come on, talk to me if you can. Alright, mukhang Genesis 1:1 lang, hindi nyo pa rin alam. Oo. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Alright? And yung earth was without what? Form and void. Walang forma at walang kakwenta-kwenta, mga kapatid. Pero ang sinabi ng Biblia, through the Spirit, when the Spirit moves, mga kapatid, nagkaroon ng form. Inilagay ng Panginoon. Did you know that? Inilagay ng Panginoon, mga kapatid, kung nasaan ang land, nasaan yung tubig, pinaghiwalay niya nung sinabi, by His power,
He commands na magkaroon ng araw, nagkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, nagkaroon ng ilaw, nagkaroon ng liwanag, and then hiniwalay niya ang liwanag, ang liwanag sa dilim. Kaya nagkaroon ng night and day. Look at the powerful God. You see, kapatid, listen now. Etong powerful, all-powerful God who controls everything, who controls the heaven and the earth, who controls the heavens and the earth. Alright? Now, siya ho ang may control din ng buhay natin ngayon. You see? Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, you can rely on His what? Faithfulness. Anong ibig sabihin ng faithfulness? God always do what is right. Now, why is this important, mga kapatid? Kasi may mga pagkakataon sa buhay natin na inaakala natin na hindi maganda ang ginagawa ng Diyos sa atin. Nagdududa tayo, kaya nga ho, nakakagawa tayo at nagdidepend po tayo sa kapwa natin tao kaysa magdepend po tayo sa Diyos. Because iniisip na natin na mukhang wala na ang Diyos. Hindi na yata tapat ang Diyos. Gumagawa pa ba ng mabuti ang Diyos sa akin? You see, pag hindi natin nagugustuhan ang mga nangyari sa buhay natin, na minsan ay bunga rin ng kalokohan natin, pero sinisisi natin ay ang Diyos. But listen, let me tell you something. God will never plan what is not right in your life, but instead, He is faithful to you. He will always do what is right for you. Bakit ka magdududa sa Diyos? Meron bang pwedeng maggumawa sa buhay mo na hindi kayang kontrolin ng Diyos? Kasi, mga kapatid, sa totoo niyan, kukunti lamang kasi ang pagkakilala natin sa Diyos eh. Papasok tayo sa simbahan, may Bible tayong malaki, gusto pa natin yung malaking Bible, makapal na Bible, pero hindi naman natin binabasa at hindi natin kinikilala ang Diyos. Minsan, sana mahiya naman ho tayo. Oh, lalong-lalo na sa mga pastors na hindi nagbabasa ng Bible. Mahiya naman tayo na gusto natin, nagreklamo tayo ng reklamo, ay yung pala, may ginagawa naman ng Diyos, parang wala lang ginagawa ang Diyos sa atin, kasi hindi nga natin kilala. I know this is my job, brethren, to give you the knowledge and give you the understanding. But listen, my encouragement for you is to understand the Bible that you have in your hands. Nandiyan yan sa kamay nyo, tinatawag pa tayong Bible Baptist Church. Oh, mas marami pa tayong alam ng mga basketball players kaysa mga character sa Bible. Mas marami pa kayong mga kilalang mga Korean pop star. Mas magagaling kayo sa mga lingwahe ng mga words ng mundo na wala man lamang marinig sa inyo na biblical words. Alright, anyways, let's keep going. Alright? Omnipotent, all-powerful God. You can rely on Him. Pwede mong ilagay ang sarili mo mismo sa Kanyang katapatan. Pabayaan mo lang, ang Diyos ay matapat. Sabi mo, God is faithful to me. Can you say that tonight? God is faithful to me. Say it. If you think God is not faithful to you, don't say it. But if you think God is faithful to you, come on, say it. God. See? Can you rely on God's faithfulness in your life? Talk to me if you can. Can you rely? Listen to me now. Lahat ng ating ginagawa sa Diyos, mga kapatid, it's all about our faith on Him. Faith in God can move a mighty mountain. Faith in God can move a mighty mountain. But listen, lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, ay bunga ng pananampalataya. Pero ang pananampalataya natin, yan yung pagkakilala natin sa Diyos. How much do you know God?
You see, God is an omniscient God. Do you know that? God is an all-powerful God. There's nothing in this world that can control God, but God controls the world. Alright? Now, so makikita natin mga kapatid, ang Diyos ang may control sa lahat. Nakita natin, no, lahat sa creation pa lamang at nung pagkatapos ng creation, lahat niyan ang may control niyan ay ang Diyos. Alam nyo, ako'y naniniwala mga kapatid, na tayong mga Pilipino at ang Pilipinas ay talagang dapat dito ma-allocate. Part of America ay dapat ma-locate sa mayroong snow. Part of it ay ma-locate sa parang sa walang snow. At part of it ay ma-locate sa tropical na katulad natin. You see? So ang Diyos ang naglagay. Naalala niyo mga kapatid yung segregation ng mga Hudyo? Nung nakarating sila sa Promised Land? Okay, sinabi ng Panginoon, kayo mga Gadites dito kayo mga Levites, diyan kayo. So pinagparti-parti ng Diyos, may mga lugar sila na ilagay ng Diyos. So, kapatid, maaaring sasabihin natin, ay Panginoon, mukhang lamang siya. No, rely on God's faithfulness. In other words, rely on what God is doing to you and what God is continually doing to you. Whatever it is, maaaring hindi mo yan gusto mga kapatid, maaaring natutuwa ka sa una, maaaring hindi ka na natutuwa bandang uli, but listen, you can rely on God's faithfulness. Put that in your mind, keep it in your heart, that God is doing what is right for you. Why? Because He knows you. Nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating nanay, alam na ng Diyos, kilala ka na ng Diyos. Tapos ngayon lumaki-laki lang tayo sa palagay natin, parang hindi na tayo kilala ng Diyos. Not only that, God is still in control. The third, omnipresent God. Kinakailangang ma-involve ang nature ng Diyos as an all-present God. He is present everywhere. He knows what's going on. I said, when you get home, basahin nyo, Psalm 139. Kahit from verse 1 to 18 lang. Naalala niyo sinabi ni David, behold, when I make my bed where? In hell. Ano sabi niya? Thou art there. Ano sabi ni David? Though I walk in the valley of the shadow of, I will fear no evil. Why do you think? Because God is with him. Listen, kung ang Diyos ay hindi po all-present, kung ang Diyos ay hindi omnipresent, kapatid, mahirap siyang pagkatiwalaan at paniwalaan doon sa kanyang sinabi na I'll be with you. Ano ang pakiramdam natin pag sinabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you? Anong pakiramdam natin? Kapatid, nauunawaan ko na hindi yon directly sinabi sa Filipino. Sinabi niya yon, ang writer doon, sinabi niya sa tao ng Diyos, sa mga Israelites, sa mga Hudyo, mga kapatid. Pero tandaan po natin, ngayon ay tao na tayo ng Diyos. John 1:12. Tao na tayo ng Diyos. Anong pakiramdam natin pagka sinabi ng Diyos na I am with you always, even unto the end of the world. You see, He knows kung anong kalaban po natin. He knows kung anong parating na makakasakit po sa atin. You see, pero nung sabi ng Panginoon kay Isaiah, nung sabi ni Isaiah, mga kapatid, walang weapon na finorm against us na prosper. Why is that? Because God is with us.
Not only, remember this mga kapatid, kung tayo gumagawa ng tama, tandaan po natin na it's not only that God is for us, but God is with us. That's the most important thing. You see, napakaganda sinabi ni David, do I walk in the valley of the shadow of death? See, naalala niyo mga kapatid, si Daniel, nung nilagay po siya sa lion's den, hindi man siya tinanggal ng Panginoon dun eh. You see? But God is in control of the lion. Oh, ano nangyari sa lion na sana kakain sa kanya, inaasahan ng kanyang kaaway, nasasaktan siya, hindi siya magiging komportable. Pero ano nangyari? King-size bed ni David. See? Nung hinulog mga kapatid, doon sa grabing pugon, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay? Hinulog siya doon. Hinulog silang tatlo doon mga kapatid. Tandaan nyo, bago sila hinulog doon, namatay muna yung maghuhulog sa kanila, nagpapaapoy, nagpapalakas ng apoy. Siya ang unang nasunog, pero nilagay siya doon sa grabing apoy, pinaapoy ng gusto, pinainit ng gusto. Pagbaba nilang tatlo doon, biglang lumamig. Hindi man lamang sila nag-amoy usok eh. Hindi man lamang sila nabakatan na sila parang nainitan. Bakit? Because God was with them. So that's the point. That's why you can rely on the faithfulness of God. You see, that God, even ihuhulog ka na doon. I mean, honestly kapatid, this is true story. Totoong nangyari kay Daniel, totoong nangyari kay Shadrach, Meshach, and Abednego. Totoo lahat yan, mga pangyayari na yan. Then, ano ang iisipin mo na ikaw ay ihuhulog na, Panginoon? Where are you? Akala ko ba hindi mo ako papabayaan? You see that? Pwedeng isipin ni Daniel yan. Pwedeng isipin ni Shadrach, Meshach, and Abednego. But these three Hebrew men are very faithful to God because they knew that God is faithful to them. They can rely on God's faithfulness. They can rely on God's word. Kaya nung sabi nila, kahit hindi man kami iligtas ng Diyos dito, hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan mo sapagkat alam namin na ang pinaglilingkuran naming Diyos ay totoo. That is putting himself or relying himself in the faithfulness of God. Because they knew that God is not going to do anything that will harm them. Isipin kaya, so tiwala sila. Pero bago kasi mangyari ang mga bagay na yun, mag-iisip tayo. Nasaan na kaya ang Diyos? May ginagawa pa ba ang Diyos? Pagka medyo alanganin na, nakalagay na tayo sa alanganin, hinahanap na natin ang Diyos, pero kung kailan natin hinahanap, hindi naman natin makita. Pero dapat mong iisipin, God knows what's happening right now. Bakit? He is an omniscient God. And whatever it is, maaaring ngayon, sige pa, pinahintulutan pa ng Panginoon because He wants me to call Him. Maaaring pinapahintulutan pa ng Panginoon. Pero alam ng Panginoon kung nasaan yung edge. And before the edge, right at the edge, bago ako mahulog, God will restore me. God will save me. God will pull me out. O sometimes, kapatid, maaaring hindi man yan kunin ng Panginoon. Maaaring hindi ka magkunin. Just like Daniel, just like Shadrach, Meshach, and Abednego. Hindi man sila tinanggal ng Diyos doon, but God joined them. What is that? Listen now. Let me give you a passage, mga kapatid. I like this. Nandiyan pa ho yan sa Psalm 119. Look in verse number 75.
Tandaan niyo mabuti yan, talata na yan. Ang sabi ng Biblia, I know, I know, O Lord, that thy judgment are what? Right. You understand? Pause. Everyone look at this way. What's the judgment of God? His decision for you. Yan ang judgment ng Diyos. Yan yung pagkasalukuyang ginagawa. All right, that's my decision. All right, let it be. Let it happen to you. Pabayaan ko lang yan. Katulad ni Daniel. All right, sige. Maganda maka-fellowship mo muna yung leon. Shadrach, Meshach, and Abednego, mas maganda mag-fellowship muna kayo dyan sa gitna ng mga apoy na yan. Anyway, sa mata nila, apoy yan. Sa inyo, air condition yan. Sa labas, summer. Sa loob, winter. Let it be. That's my judgment. So David said, your judgment, whatever is happening to me, David concluded that whatever it is, oh God, I always consider your judgment for me is right. Tingnan natin, tuloy natin ang pagbabasa. And that thou art in, come on, faithfulness hast thou, what's the word? Magandang word ba yan? No, affliction is not a good word. It hurts. Sakit yan, kapatid. Pero saan nakabatay? Come on, talk to me if you can. Saan nakabatay yung affliction? Sa faithfulness. David was simply saying, even if you hurt me, I'm still trusting you. I will always put my trust in you because thou art God that I know you will never do anything wrong to me. I don't know about you kung kilala niyo yung Diyos na yan. Can you put yourself in it? Can you put yourself in His faithfulness? Kahit na ina-affliction, kahit na in-affliction, yung affliction, kapatid, nandoon sa katapatan ng Diyos. Ano yun? Pag sinabi ng Diyos na I will never trust Him, I will never leave you, nor forsake you, trust Him. You can rely on His word. That is faithfulness, the faithfulness of God. God is always, that's the fourth one, true. God is always true. Do you understand what the Apostle Paul said to Titus? I think that is in chapter 1. He is the God that He cannot lie. God that cannot lie. Can you trust His word? God cannot lie. Why God cannot lie? It is because that's not His nature. Lying is the nature of the devil. The devil is the father of what? Lies. He's the author of lies. You see, but God is true. Remember what Jesus said. I am the, come on, talk to me if you, John 14:6. I am the way, that's it. We're serving a God that cannot lie. Matagal-tagal na rin ako sa mundong ito pero hindi ko pa wala pa akong nahanap sa Biblia na ang Diyos ay nagsinungaling sa mga naunang tao. Wala pa. Wala pa akong nakita na mga taong nagreklamo sa Biblia, mga characters sa Biblia, na nagsasabing ang Diyos ay sinungaling. So you can rely on His faithfulness.
you can rely because God is a God that do not lie and cannot lie because that is not His nature. That's not the very nature of God. The very nature of God is truthful. He is the truth. Truthful. Hindi ho siya nagsisinungaling, mga kapatid. Totoo ho ang Diyos. God is omniscient. God is omnipotent. God is omnipresent. And God is truthful God. Last, God is an immutable God. Immutable God. Malachi chapter 3, I think that's in verse number 6. He is the God that cannot change. I am the Lord thy God, and I change not. You can rely on His faithfulness because He is an unchanging God. Hindi ho siya nagbabago. Pagka siya ho ay nagbago, hindi na siya Diyos. Hindi na siya Diyos. Pag hindi na ho siya nagbago, mga kapatid. See that? Now, kaya nga po, napakahalaga na maunawaan natin na anumang sinabi ng Diyos, maaaring sasabihin natin, ay, ang Diyos nagbago ng dealings. Ang Diyos ay, no, nagbago ka at ang Diyos ay hindi nagbabago sa anumang gustong mangyari ng Panginoon. Ganun pa rin ang gagawin sa iyo. Remember kung nasaan ka. Remember sa patotoo na ang lahat ng mga sinabi kong ito na 5 natures of God, 5 characters of God, okay, na involved sa kanyang nature na daladala niya upang mapagkatiwalaan natin ang kanyang katapatan at kanyang mga pinangako sa atin. He is omniscient, omnipotent, omnipresent, truthful, and immutable. He changed not. Hindi niya babaguhin ang kanyang pinangako sa iyo. Lahat ng yan, makikita niyo mga kapatid, sa pulpa sa pasimula ng Kristiyanong buhay mo. Imagine kung ikay naligtas. Imagine kung paano mo natagpuan, kung paano ka natagpuan ng Panginoong Kristo. Tingnan mo yung kalagayan mo. Kung paano ka binago ng Panginoong Kristo. At ang buhay mo na pinamumuhay mo ngayon. Alalahanin mo, kapatid, kung ang Diyos ay nagtumitingin lang sa atin at nung nakitang medyo hindi na maganda ang takbo ng buhay mo, matigas talagang ulo, pabayaan ko lang to. Yeah, may pinangako ako sa iyo, alam kong ganito ang gagawin ko sa iyo, may pinangako ako sa iyo yung eternal life, pero sapagkat matigas ang ulo mo, bahala ka na lang muna. Imagine kung ganyan ang Diyos, mga kapatid. Anong klaseng buhay meron tayo kung merong Diyos na hindi niya alam ang kanyang ginagawa? But because He is an omniscient God, He knows who you were. He knows your past, He knows your present, and He's got a plan for you for the future. Now, here's the thing, kapatid. Why is this important for us to understand? Because nakikita niyo po ba, kapatid, na tayo ay kabaliktaran. Mayat maya nagbabago tayo. Mayat maya, kapatid, tayong mga wala namang alam sa future, nag-aalam-alaman tayo sa future. Now listen now. Ang point ko rito dito, ngayong gabi, is to put yourself on God's faithfulness. You put yourself, ilagay mo ang sarili mo sa katapatan ng Diyos. Ano yung katapatan ng Diyos? Yung kanyang salita na hindi siya gagawa ng masama laban sa iyo. Maaring hindi mo nagugustuhan yan sa ngayon. But just put yourself on His hands. Ilagay mo lang sa kamay niya ang sarili mo. Ilagay mo ang sarili mo. Magtiwala ka sa Kanya because He will not hurt you. Hindi Kanya ipapahamak. Wala pang namuhay para kay Kristo na napahamak, mga kapatid. Maaaring sasabihin, Pastor, paano yung nagkandamatay para kay Kristo? Hindi sila napahamak.
Mas pinili nilang mamatay kaysa mag-deny. At ngayon, bakit? They can see better things, better country than that country that they live. Imagine the country na tinitirahan nila noong araw na nasasakupan ng Rome. Ha? Sabi ng mga taong yun nag-sacrifice para sa Panginoon, I can see better country. Walang problema kung papatayin ako sa country ito because I know na ang Diyos naghanda sa akin ng better country. So you understand, here's the thing. Kapatid, na tayong hindi naman natin alam ang future natin, pero ang lakas ng loob natin na suungin ang hindi natin alam without consulting God. Here's what I'm saying. Kaya nga mga young people, ang lakas ng loob ninyo na suungin ang hindi nyo pa alam na buhay sa future niyo kahit na mapapahama kayo without God. Kaya nga yung sinasabi ko sa you better trust yourself, entrust yourself in the hands of God because you can rely on His promises. You can rely on His faithfulness that He will not hurt you. He will give you the best future. Lakas ng loob natin. Lakas pa ng loob natin magsalita ng hindi maganda. Akala mo, alam mo yung dulo. Akala mo talaga may alam sa past. Akala mo talaga alam niya ang lahat. Mas maganda ilagay niyo ang sarili niyo sa kamay ng Diyos. Bakit? Look at this. Pag nilagay ninyo ang sarili niyo sa kamay ng Diyos, look at this. Lahat ng nature na yun ng Diyos, bagamat hindi ka Diyos. Because, what do you think about this? If you know the Word of God, if you know the promise of God, hindi mo ba pwedeng sabihin yung sinabi ni David? Na though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Do you think David was God? No, he's not God. Pero bakit masasabi niya yon? Bakit masasabi ng 3 Hebrew men na sabi nila, kahit hindi man kami iligtas ang Panginoon dito na Diyos namin, pero hindi pa rin kami sasamba sa Diyos mo. Bakit? Kilala namin ang Diyos namin. Bakit masasabi? Diyos pa sila? Hindi. Kasi nasa kanila na. Inilagay nila ang sarili nila sa kamay ng Diyos, sa katapatan ng Diyos. Do you understand what it is? Ha? Para bang mga kapatid, naglagay ka ng bulletproof vest. Nakatayo ka, di ba? Sorry, go ahead, shoot me. Bakit? May tiwala ka na, may vest ka na eh. Pag nilagay natin ang ating sarili sa katapatan ng Diyos, maniwala ka sinabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Later on, masasabi na natin, sinabi ni David, do I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kaya sabi ko lang, masyadong sa ganitong pagkakataon, naghahanap tayo ng convenience at ititrade na natin yung gusto nating convenience sa hindi naman nating kilalang future. What can you say behind that wall? Nothing. Bakit? Wala kang power eh. Wala kang power na tatagos dyan yung pananaw mo sa wall na yan. You don't even know what is behind that. And the only way para malampasan mo yan at magkaroon ka ng lakas ng loob para makatawid ka dyan na wala kang pagkatakot katulad ni David, kasamahin mo ang Diyos. Ilagay mo ang sarili mo. You put your trust, you put yourself in the faithfulness of God. And what is the faithfulness of God? That God will always do what is right. Alam niyo, pag nasa atin yan, magiging immutable tayo eh.
God is unchanging God. But you're not God. But you can be also unshakable. Bakit? You have God with you. You have the what? Immutable God with you. You have the what? The omniscient God with you. You have the what? Omnipotent God with you. You have the what? Omnipresent God with you. You have the what? Truthful God in you. So kung nasa iyo ang Diyos, kapatid, kung kasama mo ang Diyos, kaya madaling mauga yung iba, kaya madaling ma-shake. Chismis lang, shake na kayo eh. Buisit na yun eh. You understand that? Ilang marites lang, nasi-shake na kayo. Ewan ko ba kung bakit maraming mga tao talaga, Kristiyano, tuwang-tuwa naman makinig ng chismis. Pero mamaya pagkatapos makinig ng chismis, galit na galit sa asawa nila. So you understand that? Kaya madali kayong ma-shake kasi hindi kayo nagre-rest. You do not put yourself into the faithfulness of God. That's why you are shakeable. Madali tayong mauga, madali tayong mapauo nang wala sa Biblia. Pero pag ito na sa Bible, giniit mo na lahat-lahat. Kulang na lang na i-inject mo para makapasok lang. Ilang boteng ano na dito ni Doc Sheila na ubos ko. Wala pa rin, hindi pa rin pumapasok sa utak ng mga... So you understand what I'm saying? The only person you need is God. Lahat po tayo dito. Kaya kailangan natin ito. Kaya kinakailangan natin mag-rest, kapatid. Mag-ilagay ang sarili natin sa faithfulness ng Diyos kasi limited tayo. Maya-maya pwede magbago ang isip natin. Maya-maya madali tayong i-shake. So why don't you embrace and put yourself in the faithfulness of God? You trust the faithfulness of God. Trust that God will not hurt you if you are with God. Remember, God is not only for you, but God is with you. That's the promise. Am I clear? Kapatid, anong problema natin ngayon na hinaharap na ang problema natin ay isa lang? Hindi natin sinasama ang Diyos. Isa lang. Kapatid, kung hahanapin mo lang ang Diyos sa panahon ng problema na, hindi mo siya pagkakatiwalaan kaagad-agad eh. Bakit? Hindi ka sanay magtiwala sa Diyos eh. Pero kung sanay ka magtiwala sa Diyos, anytime, boom, nandiyan ka kaagad. Ilalagay mo kaagad ang sarili mo. Pero kung ignorante ka sa Diyos, kahit na ilang problema dumaan sa iyo, tapos sabihin mo, humahawak naman ako, nakayakap naman ako sa Diyos. Oh yeah, nakayakap ka pero hindi ka nagtitiwala. You're not putting yourself in His care. Leave Him alone and He will take care of you. Bigay mo sarili mo, pabayaan mo siya, all right, He will take care of you. Let Him work. I hope this is clear. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat sa narinig po ng inyong mga anak. Alam ko po na ito'y kapahintulutan ninyo, Panginoon, at kayo po nagbigay na mensaheng ito. Please, oh God, maunawaan po naming mabuti at makilala po naming mabuti kayo bilang isang Diyos po namin. Kausapin niyo po ang bawat isa. Ano mang pagkukulang po namin sa inyo, O Diyos, naway makita po namin ngayong gabi. This is really what we need. We need to put our trust ourselves in your faithfulness. We must rely in your faithfulness. Bless your people as they come.
Your heads are bowed, your hearts are closed. Let's come to the throne of God tonight. Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa buhay po namin. Salamat po, Panginoon, na ang inyong salita ay nahayag. Dalangin ko po, O Diyos, na ang mga anak po ninyo na tiklob tuhod na lumapit po sa inyo. Dinggin niyo po ang karaingan. Kasama po nila ang kanilang pamilya, O Diyos, na inilalagay po namin ang aming sarili sa inyong katapatan. Because I believe, O God, that your faithfulness is founded in your very nature. Thank you that you are our God. We believe in you. We love you, O God. Thank you. We praise you tonight. In Jesus' name, amen.